Good day mga kabonsai army, andito na naman po tayo. Salute. Bago po ang lahat, sana po abang pinapanood nyo to ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, mag-workshop po tayo ng tugas. Yan po, sa mga baguhan, tugas. Molabe. Yan, mga ganyan po ang pangalan yan sa iba. Pero po ito ay tugas na galing sa Mindanao. Yan. Kasi may number po ito sa mga nakakasubaybay sa akin. Ayan. Ayusin natin. Kasi tugas number 6. Ayan. Nagsimula lang siya sa cuttings. Ayan. Inuna ko na natanggalan ng mga dahon. Para ano na. Pag kayo ano ba tawag dito? Yan. Pag magpapamatured kayo ng sanga, tips for the day ay tanggalan po nyo ng dahon. Yan, ganyan. Para mag-matured agad yung sanga. Yan po. Ito po, inuna ko na natanggalan siya ng mga dahon kasi makapal na. Tapos preparation na rin sa pag-workshop. Yan, bawas na rin sa oras sa video. Yan, para direct to the point na po tayo. Yan, bago nga po pala ang lahat. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hit the notification bell. And pa-share na din po. Tapos, shout out sa inyong mga kabonsai army natin dyan. Yan. Patuloy na sumusubaybay sa atin. I-wire na natin itong iba nito. Pero po yung dito sa ibabaw, karamihan po dito ay ano na lang cutback. Yan. Cutback, setback. Yun na lang po. Kasi po, patwigs na lang po ang ibabaw. Yan. Simulan na natin muna dito. Ayan. Ano lang, 1 to 2 nodes. Ayan. Gupitan na lang po natin to. Paano na lang to. Pasanga. Dito sa pinaka main. Ang magiging design kasi po nito dito pag ganun, main apex nya twigs na lang. Inuna po natin dito pagpapataba na lang ng mga sanga. Dito sa taas, mas mamaiksi na lang. Dito. Cutback. Mga 1 to 2 twigs lang po ang tinitira ko. Dito sa pinaka top. Itong side na to. Yan. Itong part na to ay kakatback na lang din po natin. Teka, mailatag na pala, ilatag natin. Para marami siyang sanga. Sa mga hindi pa po, sa mga bago, yan, may video po tayo nito sa aking YouTube channel. Excuse me po. Pag magwa-wire po kayo, halimbawa ito, isang sanga na to,
ay mas mainam nakakonekta din sa isang sanga o dito sa main na sanga. Yan. Pero ito ma-wire din po. Lalagyan natin ng bend pababa konti, liko, liko. Yan. So bend pababa, liko, liko ulit. Yan. Meron siya ng bend. Tapos itong nasa gitna ay i-atras ko ng konti. Yan. Para magkaroon siya dito. Yan. Ito isang malaking sanga na. Ayan, sakto na yung taba, puputulin na po natin, mababa lang. Pero ayan, katulad po nyan nga pala, pag tinignan natin, pag kumapal dito, nagkaroon ng pads dito, matatakpan. Kaya ang gagawin ko ay tatanggalin ko na lang itong sanga na to kasi makakanlong. Yan. Pag yung isang sanga na ginagawa nyo, makakanlungan lang din naman nung nasa ibabaw na sanga, tanggalin nyo na lang para dito may pads. Yan. Meron dito, tapos dito ko na lang magbubuo ako dito. Yan. Kasi maglalagay ako ng sanga dito, magbubuo ako ng pads, tapos may pads din dito sa ibabaw, magkatapat silang ganun, yung sinag ng araw makakakanlong dito sa nasa baba, mamamatay din po yun. Pwede natin atras konti. Yun. Bawasan natin ang dahon nga. Nabablock nga yung view. Maraming salamat sa mga hindi nagsisisigaw dyan. Ayan. Ito naman yung pinaka mababang part nya. Ganyan ang harap nyan. Ay iwa-wire ko muna. Kuha muna ako ng wire na mataba. Ayan po, nakakuha na po tayo ng wire na mataba. Ayan. Mga 3 or 4 times na ito nagamit, kaya medyo matigas. Sayang naman. Ayan. Dito sa pinakamababa na to, ha. Ayan, katulad po nito, ang isa i-wire natin ito. Tapos ito yung main trunk, main stem nya. Walang ano, pwede naman po yan. Huwag yung agad dito nyo agad sisimulan. Yung dito kayo magwa-wire. Pahabain nyo yung pwede pala dalawa hanggang dito sa kabila, oh. Ayan. I-wire ko na dito sa kabila, malayo, oh. Para hindi ko naputulin pala. Ayan. Para hindi po sayang, mas mainam po yung ano, magagamit po ng maayos yung mga wire natin. Ayan. Layo ng pinanggalingan para tipid. Natin dito kasi kapraso lang din naman ang gagamitin po dito, eh. Mga hanggang dito lang yan para tapered. Yan, katulad po niya, no? Naputol dito, nagkaroon ng sanga dito, pangalawa, tapos to pangatlong sanga na to, tapos itong sanga na to, pag pinutol na to, twiggings na lang kasi medyo sa tingin po natin eh, sasapat na po yan. At tataba pa rin naman yan pag nagkaroon na ng mga twigs. Yan. Yan po. Tapos ito naman ang kabila.
Tapos bebend po natin. Oop, lumugutok. Bebend natin pababa konti. Sa mga baguhan po, halimbawa, kung kayo magpaplano na mag-wiring, wag nyo munang diligan ng 2 or 1 day para makunat. Maiiwasan nyo po yung yung pagkabali, madaling pagkabali. Kaya katulad po niyan, hindi yan madaling mabali kasi 2 days ko to pin-repair na iwa-wire ko na po siya. Kaya katulad nito, ito naman pong sanga na to sa ibabaw. Setback na yan. May kaibigan po tayo, lagi siya nanghihingi hingi siya ng update na itong ating tugas. Sana mapanood mo to. Ayan. Yung iba kasi medyo bata pa yung mga sanga, ay hindi pa natin workshop. Tapos yung iba na workshop natin ng walang video. Ayan, minsan kasi pag tayo, parang nai-stress, ay nagwo-workshop tayo sa gabi. Hindi na natin na i-video. Kaya may mga naman na i-workshop na walang video. Yung ibang mga naigawa natin ng YouTube pero na-workshop natin agad. Ayan. Pero may mga reels naman po yung iba. Ang mga reels na ipapakita po natin yung mga update and improvement ng iba nating mga nagawang bonsai. Ayan. Sa mga baguhan, kaya ko po hindi yan pinuputol muna ay para tumaba pa ng konti. Yan. Ganyan din po yung technique pag magpapataba kayo. Iwa-wire nyo po, tapos ititingala nyo. Yan. Tapos, yan, para sabay-sabay na tips uli para sa mga bago nating pag may ganyan po na sanga, yung isa pong sanga ay tatanggalin nyo. Yung isa po lang ang patatabain nyo para nakapokus lang sa pagpapataba. Kasi po pag may sanga po uli na ganito, mga tumutubo sa gilid, ang magiging focus ng puno natin, patabain din po yung mga sanga na ganito. Pero kung wala po siya, nakapokus lang po yan sa isa. Yan. Nakapokus lang siya doon. Ang nahihirapan ako huminga. Yan. Ito pala ay pwede nang putulin ng isa na to. Kapraso. Pwede nang putulan to dito. Yan. Para mag-twigs na dito. Yan. Itong isa na to. Yan. Napansin po natin, tapered na naman. Ito, putol. Twigings na lang to. Yan, sabay-sabay na po natin silang tatanggalan ng dahon, itong mga maliliit para mag-twigs. Tanggalin na po natin yung lahat ng dahon niya. Ito masyado mahaba. Ayan. Ayan, ito namang side nito. Putulin din natin Ayan. 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 Ito din. Bakit di ito ilapit ko? Lumalabo. Yun. Cut natin yan. Ito, last na to. 4 twiggings na lang to talaga. Yan. Wala na tayong papahabain o aabangan ng mga sanga. 4 twiggings na lang po talaga to lahat. Yan.
dito. Ito. Tanggalin po natin yung mga dahon. Ayan, may sumisigaw na bata. Ayan. Tapos to, putol. Yan lang yung ano natin dito. Ayan. Ganyan lang ano yan, kalapan. Tapos merong isang sanga dito na pinatubo po tayo. Ayan, lapit natin. Nabe-blurred yata. Oop, teka. Yan. Dahil balu-baloktot yung iba, siya pinataba po natin, kailangan baloktot din siya para pare-parehas. Maganda po kasi yun sa bonsai natin. Pag nasimulan po yung ibaloktot, puro pahiga na ganon, huwag kayong magagawa ng sanga na nakataas pa ganon, patagilid yun, na ano din, kailangan kung ano nyo po nasimulan, kung puro pahiga ang ginawa nyo sanga, maganda yung lahat mga nakahiga. Ayan. Katulad po niyan, yan. Nasimulan po natin yan, mga nakahiga. Kaya ito ay ihihiga din po natin. Tapos para bumalansin lang yan, para umangat ng konti, yung gagawin yung pads ay yun, wag masyadong flat naman. Pwede man yung patumbukin para magsara. Pag gumawa kayo ng pads. Ayan. Pawain po natin to. Dahil siya ay tuwid, babaloktutin po natin siya. Para lahat ng ano natin ay balu-baloktot. Yung pagkabaloktot niya, papuntahin natin sa likod. Yan. Dahil proportion naman siya, tinatawag proportion, yung balance na rin yung ano niya, pwede na din po yan bawasan. Sayang ang wire. Yan, huwag kayong manghinayang sa wire. Maganda naman po kilalabasan yan. Sa unang silip kasi hindi natin makita kung gaano kahaba. Yan. Putol na din pala ito. Putol. Yan. Ayusin natin yung wiring. Yan. Ilipat natin dahil masyado siyang malata. Yun. Yan po siya. Pinutol na po natin. Dito na lang tayo hahabol pala itong side na to, kakatabain pa ng konti para makahabol, saka ito papahabulin pa po natin. Ayan. Marami na siyang twigs. Ayan. Ito yung ayan. Ito yung una niyan ito yung primer, ito yung branch, second, third, tapos to fourth, tapos fifth. Kaya po yan, yung saka na yan ay tapered na tapered. Nagsimula sa malaki, paliit ng paliit po yan. Ganyan, paliit ng paliit. Kung ilang generation po yun na hinintay natin para magkaroon ng tapering, para magkaroon ng konting ayos. Para kunyari may alam yung gumawa. Ayan, mga ganon. Para maayos naman po, ginawa na po natin, yung konting natututunan po natin, i-apply na po natin doon sa ginagawa natin.
Hindi po yung kitagal-tagal na nating nagbabonsai. Pag tinuturuan tayo ng ikabubuti natin ng iba, ikagaganda ng bonsai natin, minsan may mga nagtatampo pag napapayuhan natin. Ayan. Kaya mas mainam ayun ba, parang sabi nga ng matanda, tumanda ka na wala kang pinagkatandaan sa dami ng itinuro sa'yo, wala kang natutunan. Ayan. Ayan, tayo po yung mga taong nakikinig at mas wise po kasi yung nakikinig kaysa sa nag-aastang marunong. Ayan. Lahat po tayo may alam at meron lahat din tayo ay may mga bagay na hindi din natin alam. Kumbaga yung special yun na ikaw lang nakakaalam, kokonti kayo, ganyan. Ayan. Katulad po natin, ako po ang alam ko po ay manggaya. Yan. Yung mga nagagawa ko po, nakikita ko sa iba, gagayahin po natin at yun naman po yung isi-show ko sa inyo kung paano yun ginagawa. Yan. Para pare-parehas tayong matuto sa larangan ng pagbobonsai. Ayan. At yung kaalaman po natin, wag po natin ipagdadamot dahil yan po ay biyayang bigay ng Panginoon sa atin. Ayan. Ayan. Po siya sa iba ang top view yun, ayan. Nga pala yun, isang tips po din pag gagawa po kayo ng pads, diba, yung magbubuo na kayo ng gano'n, pag tinignan sa ibabaw sarado, ayan, hindi yung magkakaroon ng butas-butas, yung merong mas mainam po yun. Isang turo po sa amin yun nung isa naming batikan na po yun sa pagbobonsai. Kailangan po pag sinilip sa ibabaw, buo siyang green, may korte siya, hindi siya butas-butas na ganun. Yun po yung isa sa pinakamagandang tips po na maibibigay niya. Sabi nga po niya, pag gumawa kayo ng bonsai, pag sa harap okay lang magkabutas-butas, yun yung tinatawag naman ng iba na birds in birds out na ng mga bonsaista. Pero pag sa ibabaw po tinignan, kailangan buo, sarado. Ayan, ganyan, halimbawa, ganyan. Ayan, saraduhin natin. Baka sabihin ba, bukas Ayan, sarado yung ibabaw, ganyan. Buo siya. Pag tinignan mo, buo. Pero pag dito, ayan, meron tinatawag na birds in, birds out. Ayan. Ayan. Ayos na po ang workshop natin. Ayan. Siya ay si Tugas number 6. Salamat sa iyo, Tol, sa humingi ng update na itong mga tugas na ito. Yan. Sa iba pa. Yan. Maraming salamat sa inyo. Tayo patuloy pa rin na mag-share ng mga knowledge na makokopya natin sa iba. At sa mga munting paraan natin ay ma-share ko din sa inyo. Yan. Kaya hanggang dito na lamang po yung ating video. Salamat po uli sa inyo. Hanggang dito na lamang yung video natin. Stay safe po sa ating lahat. Shout out sa inyo. God bless. Salute. Adios.